Magandang araw mga ka-tates, meron akong bagong ibabahagi sa inyong video na to. Yung mga iba't ibang uri ng paggawa ng mga Hapones ng kanilang mga tunnel. Pero bago yan mga ka-tates ay shout out muna natin yung ating mga sulit na subscribers natin at mga viewers natin. So yan shout out natin si Kindal Rodriguez at si Lendro at si Baldisamo. So yan, shout out sa inyo mga ka-tates. At shout out din natin si Generous Labostro. At shout out sa iyo The Gudoy Channel, Golden Nature, Jomar Mariano, at si Rodrigo Salvador. Shout out sa iyo sir. So yan, magandang araw mga ka-tates. Ating tatalakayin ngayon ang mga iba't ibang uri ng paggawa ng tunnel ng mga Hapon noong World War II mga ka-tates. So merong mga iba-iba na klase ng paggawa ng mga Hapones sa kanilang mga tunnel, kung saan sila nagtatago at kung saan din nila posible nilagay yung mga kayamanan nila. So meron akong ginawang mga example dito, mga drawing. So meron tayong ginawang 7. So meron tayong ginawang 7 na iba't ibang uri ng paggawa ng tunnel. So una, ito yung kung nakikita nyo ito ay common ito na taniling ng Hapon. Kaya lang itong gawin ng isa o dalawang tao. Ito ay karaniwan makikita sa puno ng kawayan or kahit na anong uri ng kahoy pwedeng gamitin nila sa pagmamarka, at dyan sila sa ilalim niyan mismo naghukay. So para siyang sapatos mga ka-tates. Ito ay parang sapatos. Ayan, kasya lang yung isang tao sa loob nakatayo, pero yung entrance niya ay maliit lang. Ayan, pero sa ilalim ay makakatayo yung tao. So yan yung una yan yung unang tunnel ng isang Hapon. At merong laman yan. So hindi ito marami na mga disenyo kasi bihira lang magbaon ng isang tao ng ganito kalaki na tunnel. Karaniwan ay mababaw lang yung pagkabaon. Pero ito ay dyan talaga naninirahan siya. So yung pangalawa mga ka-tates, ito ay flat yung area sa itaas, tapos yung pagkabutas nila ay ganito ang plastada. So yan yung entrance, tapos naka 45. So pagdating dito meron itong chamber. So yung chamber na yan medyo maluwag-luwag yan kasi kasya yan ng 3 tao. At nariyan na din yung kayamanan nila nilagay. So ito yung pangalawa na klase ng pagkaka-tunnel nila. So pagka backfill nila ito, binakpilan nila ito, so ang may iwan ay ito lang talaga sa ilalim. So minsan kaya yung mga ibang treasure hunter na nagdidetect sila sa itaas at nadidetect nila yung item dito, so diretso na sila dito sa paghukay. So minsan yung sinasabi nila na kumakalabog na kasi ito yung natatamaan nila. Pero yung entrance talaga nila, paggawa ng mga Hapon na to ay naka 45, naka ganyan. So na malayo siya sa ginawa nilang entrance, yung items kasi nasa dulo. So nandito yung target. So yan ang karaniwang ginagawa natin, tinutumbok na lang natin yung item. So yan yung number 2 Ito yan naman yung number 3. Ito ay waterfalls yan. Ayan, nakita niyo yung tubig yan bumabagsak dito. So kapag ang falls ay may laman, may posibilidad na ganito yung plastada sa ilalim. Sa gilid ng mismong falls meron silang sinaradong entrance dyan. Maliit lang din yung pagkagawa nila. Yung kasya lang yung isang tao. Kung pwedeng ginagapang lang nila yun papasok, pero pagdating sa loob ay kakasya yung 2 tao. At yan ay nilagay nila mismo sa likod ng tubig na to.
sa binabagsakan ng tubig yan. So nasa loob yung target. So meron silang tinatago dyan. So yan yung pangatlo, marami nang nakadiscover niyan. So yan ang ating bantayanan. So ito yung pang-apat mga katiits. Ito, kung familiar kayo nito, mataas ito na bundok. Ito yung na-recover ng mga Marcos na klase na tunnel na nakaliter E. Ayan, tatlo yung entrada. So tatlo yung butas na papasok sa bundok. Pero yan ay magkarugtong lang din lahat yan. Ayan, So nakaganda lang kasi yung mga item yan ay nasa loob lang talaga nakalagay. Hindi na binaon sa ilalim. Kundi makikita mo lang talaga. Kasi dito ay nakasarado ito. Nakasilyado ito. Ito basta-basta mapapasok. Kung mahanap mo yung sinarado nilang na mga entrance, ay siguradong mapapasok mo ito. Nga lang, delikado ang mga ganitong klase na tunnel mga katiits. Minsan may mga trap sa mga entrance yan. Kung wala naman, meron silang ginawang nilagay na poison na kapag mabubuksan mo at yung malanghap mo yung amoy ng trap nila, ay siguradong madadali tayo mga katiits. So napakataas yan na bundok. Hindi mo akalain na nasa ilalim pala may tunnel pala na nakaganito yung plastada. So yan yung apat. At yung panglima mga katiits, ito ayan, flat, nakapatag yung entrada ng kanilang pagtanil, pero dito ay nakapakyat. Ayan, pakyat. So yung tunnel nila, dito sila nagsimula sa patag, pumasok pababa, din padrip na naman papunta dito sa ilalim. So malalim na itong mga katiits. Kaya pag merong item na dito sa loob, ayan, tingnan nyo yung example ko. Yan ay mga kwarto-kwarto yan sa ilalim. Nilagyan ko lang ng mga kwarto kasi ganito naman talaga yung plastada sa ilalim. May mga kwarto ng mga Hapon. Yung kabila niya ay mataas, tapos merong sapa sa gilid. May sapa. So yung butas nila ay tagusan yan. So dito mahihirapan ka dito sa kabila. Kung gusto mong pasukin yung kabila, mahihirapan ka kasi mataas. Dito talaga ang madali dito. Kaya nga mayroong mga ibang treasure hunter, ang ginawa nila, hindi nila ito nadaanan, pero dito sila nagsimula, naka 45 sila ng ganyan yung pagbutas. Pero ito ay ganito talaga ang plastada mga katiits, Tapos yung item, siguradong may laman ito mga katiits. Pero minsan magtataka ka, yung ibang treasure hunter, pag napasok na nila yung tunnel, wala silang makikita na kayamanan sa loob. Hindi kagaya nito na pagpasok sa loob, hindi na sila naghuhukay. Nakikita lang talaga yung mga kayamanan na nakaplastada sa ilalim nakalagay. Pero ito, iba. Dito nila nilagay yung item sa ilalim at yan ay nakalibel sa tubig. Ayan. Pero napakalalim mga katiits. Kasi dito bumaba na, tapos nakadrip, tapos bumaba na naman dito. So simula sa bundok na yan sa itaas, napakalalim na yan mga katiits. Kaya kapag nagdidetect ka, merong detection, naglulukit ka dito. Yung detection tinuturo papunta dito sa ilalim, papasok kasi nandito yung item. So ngayon, yan ay hanapin mo, tapos kapag yan ay nasintro mo na dito sa itaas, so siguradong yung iba naghuhukay dito sa itaas, nagsimula papunta sa ilalim, so napakalalim. Minsan naman dito nag 45 sila ng ganyan. So bihira lang masunod mo ang tunnel na to. Pero pag nakita mo ito, itong butas na to, yan ay naka-backfill. Siguro na sa mga palagay na lang natin na mga 3 to 5 meters yung lalim, backfill yan, naka-backfill yan bago mo mabuksan yung butas nila. Kasi talagang sinasadya na backfillan yan. So yan yung panglima mga katiits, mahirap din ito. Kasi napakalalim yung pagkalagay ng mga item. So itong pang-anim mga katiits, ayan.
ito, napakalaking tunnel ito. Kapag ganito ang plastada, yan, kung nakikita nyo yan, meron sa amin dito mga katits. Itong pang-anim na to, merong area sa amin na ganito ang plastada. Hindi pa namin nakita yung ilalim, pero ganito ang plastada niya. Meron kaming nakita na ganito, patag yung itaas. Dito sila, sabi ng mga matatanda, sa itaas niyan, diyan sila yung mga Hapones, yung ganito, nagseremony sila. Nasa itaas talaga. Merong niyog na may tabas na pakarami nasa itaas. Tapos dito sa baba, meron kami na discovery. Dito rin talaga sa bandang ito, meron kaming na discovery na parang entrance na sinarado. Ito sa susunod ko na video mga katits, ito ay pupuntahan ko, ipapakita ko sa inyo at mamamangha kayo sa makikita niyo mga katits. So ito no, napakahirap. Ito yung west, saka ito yung east mga katits. Tingnan niyo, nilagyan ko yan ng compass, west saka east. So pag meron silang flag, yung flag nila ay nandito sa harapan, nandito sa east, sa silangan kung saan sisikat yung araw, nandyan yung flag nila, no. Tapos yung entrance ay simula sa west. Ayan, papasok sila papunta sa east, naka 45, pero mataas yan na bundok at nasa gitna yung pagkabutas nila. Yung tunnel dito nila sinarado, tapos naka 45 pababa. Ayan, maraming kwarto yan. Ayan, ito. At itong sa kabila, tagusan yan, palabas na naman sa kabilang bundok. At ito tagusan din, papunta sa kabilang bundok. At ito naman, tagusan rin, palabas sa kabilang bahagi ng bundok. So ito ay napakalaki na bundok ito. Nasa mga 5 hectares ang laki ng bundok na ito mga katits. Kaya hindi mo talaga basta-basta mahanap yung entrance. Kapag mahanap mo, ay napakaswerte mo talaga. Yun nga lang ay napakahirap. Maraming trap yan. So ganito yung plastada sa ilalim. Ayan, oh. Merong mga room yan. So ayan. So paano mo malalaman kung ang tunnel na yan ay may laman? Pero 100% mga katits, may laman yan. Yun nga lang, hindi mo alam kung saan nakalagay. So itong nilagay ko yan. Ayan. Palagay na lang natin na ito yung item. Tingnan nyo yung compass ay nasa east yan. At hindi yan naka-align sa tunnel nila. Ayan, oh. So nandito siya sa wall. Pero yung wall na yan, binutasan pa nila papunta dito. At dito nila nilagay. So kung nakikita nyo, sa itaas niyan ay flagpole nila. So posible, yung item sa flagpole na yan, nasa ilalim under niya. Pero yan ay malalim din mga katits, ano? At ito ay may trap na ito. Hindi ito basta-basta makukuha natin. So mahirap talaga, gagastos ka pa ng ilang milyon. Pero yung giveaway, may posibilidad sa flagpole na ito ay merong giveaway na nilagay. So nasa mga 5 barita hanggang 10 barita yung nilagay nila mga katits. So ayan mga katits, no, ganitong plastada meron sa amin ito. Ito yung susunod na video ko, pupuntahan ko ito, ipapakita ko sa inyo ang area na ito mga katits. So yan yung pang-6. So itong pang-7 mga katits, ayan, ito na yung huli. Yan. So patag pa rin yung area, yan, pakyat. Ayan. So ito yung pinakamadali na tunnel na ginawa ng Hapon, na nakadrip lang diretso sa ilalim ng bundok. Kapag nakakita kayo ng yung tinatawag na Salakot Mountain, yan, short tunnel lang yan, ganyan. Madali lang yung tunneling nila. So dead end yan, walang hindi tagusan yan, walang tagusan sa kabila. Nasa sentro lang. Ayan, hindi tagusan yan. So dead end na ito. So yung item, may posibilidad nilagay kung wala kang nakikitang item sa loob. Pero ganito yung gawin nyo mga katits. Isipin nyo, bakit sinarado nila ito? Tapos nabuksan mo. Nabantayan nyo yung mga yung mga nagko-construct sa mga highway, sa gilid ng highway.
yung binabakho nila yung mga gilid ng highway, yung matataas na bundok, tapos may madiscover silang butas. Yan, ganyan mga katiits, no, ganito ang plastada niyan. Nabuksan ang butas, yan ay papasok, pero magtaka ka, wala kang makikitang kayamanan sa loob. So pero bakit sinarado nila yun? Ibig sabihin merong sekreto yan sa loob. Hanapin mo lang sa dingding, pukpukin mo yung mga gilid niya, kung wala ay sa dulo, dead end, ay may butas yan, naghukay sila papunta sa baba. Kung meron mang item sa loob niyan, makikita mo yan ay giveaway lang mga katiits. Giveaway lang talaga. Kasi kapag nakakita ka ng mga ano lang, yung pang amino box lang na naglalagay lang ng mga 3 bars, 5 bars, hindi tayo maniniwala mga katiits na sa laki ng tunnel na ito ay yung 5 bars lang ang nasa loob. Ibig sabihin mayroon pa yan sa ilalim. Ayan, oh. Yun nga lang, kailangan mo pang maghukay. Siguro meron pang mga 3 to 4 boxes sa ilalim, no? So ganito siya mga katiits, yung plastada. Madali lang. Maswerte kung may giveaway. Kasi kapag may giveaway, hindi na natin pangarapin pa itong malaking deposito na yan. Pwede na nating iwan. Makakuha lang tayo kahit kunti. Okay na. So yun mga katiits, no. At itong panghuli, gusto kong ibahagi sa inyo ito. Kung ano talaga yung plastada sa tunnel sa ilalim. Yung ganito mga katiso, pag napasok mo yung tunnel, marami ng mga na-discovering tunnel ngayon sa Davao, karaniwan sa Davao talaga, merong mga malalaking tunnel na na-discovery, ano. Yung mga nakikita nila ng mga tunnel ay hindi pa yan mga katiits yung mga kwarto na may posibilidad na may mga gamit, mga kwarto na mayroong pangkayamanan sa mga individual ng mga Hapon na naninirahan sa ilalim yan. Kasi ganito yan mga katiits, kapag nakakita ka ng room na malaki, yan ay open lang, walang laman. Wala talagang laman yan. Pero merong room na mga sekreto mga katiits na kapag sa yung mga Hapon na pumapasok sila papunta sa room nila, ginagapang nila. Ayan, o, tingnan nyo. Ganito. Kailangan nilang gapangin yan. So nasa mga 3 to 4 meters ang layo niyan. Gagapangin simula dito sa main nila. Maliit lang ang butas na to, gagapangin nila. Pagdating dito, ganito na siya kalawag. Yung kaluwag, ganito. So nandiyan na yung ano nila, yung higaan nila, mga gamit nila, nandiyan na yung mga pagkain nila sa individual na mga Hapon yan. So ito rin sa kabila, ano. Kapag ito ay sinarado nila mga katiits, madali lang kasi nilang bakpilan ito eh. Kapag nagbabakpil sila nito, madali lang nilang bakpilan ito. Kahit na dito, mga 2 meters lang, kahit mga 2 meters lang, babakpilan nila yan. Wala ka nang makikitang butas. Kasi yung butas na yan, ay kasya lang talaga ang katawan ng isang tao. At kailangan mo pang gapangin para makapasok ka dito sa loob. So kapag mayroon silang tinatago dito, ay paswertihan na lang. Kapag paswertihan na lang talaga kung makikita mo. Kasi napakahirap talaga. Sinasadya talaga nila ito. Sinasadya nila ito para hindi madaling makuha yung mga kayamanan nila. At kahit pa mapasok ito ng mga Amerikano noon sa panahon ng gira, hindi sila basta-basta makikita. Kasi yung butas maliit lang, pwede nilang bakpilan, nasa loob sila. So hindi na sila makikita na mayroon palang tao na nagtatago dito. So yan, o, ganyan ka strategic yung mga paggawa ng mga Hapon noon. So hindi basta-basta, kahit na mahanap mo pa yung entrance ng tunnel, ma-open mo pa yung entrance ng tunnel, ay hindi mo pa rin basta-basta mahanap yung nakatagong deposito. Napakahirap talaga. Kailangan mo pang gumastos ng pera. Marami nang nakadiscover ng ganyan. Pero sabi nila wala silang nakukuha, walang laman. So ganyan, no.
mga katiits. So babalikan natin. Ito yung una na parang sapatos lang. Ito ay nasa mga 4 meters lang ang lalim nito eh. So mga 20 feet lang ito. 3 to 4 meters. Ay ayan na, makikita mo na ito. Ito hindi mo ito makikita kasi binabakpilan talaga yan ang lupa, sinasarado. Ito lang yung naiiwan sa ilalim. At saka ito, karaniwan din ito, yung mga treasure hunter kapag naghuhukay, dito nila tinutumbok yung item, kaya nalalaglag sila. Mayroong mga ibang treasure hunter na nalalaglag kasi habang pahukay ng pahukay, naging manipis na yung bahagi nito, kaya babagsak talaga ang tao. So ito sa falls, nasa likod ng falls ang target niyan, katulad nito. Meron din yung chamber, hindi gananong kalaki pero may chamber talaga yan mga katiits. So yung pang-apat, ito yung gaya ng Marcos, no, type na recover na mga treasure, yung mga binarita, no, mga barita-barita, at saka yung mga diamonds na nakuha nila dyan. So ganito yung plastada. Yung panglima ay ito, mahirap din at malalim ito na pagkabaon. Wala tayong magagawa nito, gagastos pa tayo. At lalo na ito mga katiits, napakalaki at napakaraming Hapones ang gumawa nito, kaya napakalalim talaga ang tunnel na ganito. Saka ito, medyo simple lang ito, may posibilidad na makakuha tayo na nito. Yung pa rin, kapag ikaw lang mag-iisa, ay huwag mo nang pangarapin talaga. Kasi ito, kailangan ito ng team. Marami kayo dapat sa ganitong klase na pagkabaon. So ayan mga katiits, ano, at sana ay meron tayong natutunan. Karamihan sa atin meron ng mga experience, marami na tayong napapanood sa YouTube, mga video na nagpo-post ng mga iba't ibang klaseng tunnel, no, ng mga Hapon. At sana itong aking binabahagi, kung meron na kayong katulad nito na nakikita, ay okay lang yun. Sa akin lang, binabahagi ko lang yung mga nalalaman ko rin. So sana ay nagustuhan niyo ang video na to mga katiits. God bless sa ating lahat.